ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang araw mga kaibigan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul. Gusto mo bang maging masaya? Anong nagiging sagabal o balakid sa iyong kaligayahan? Ito po ang tema ng Ebanghelyo ngayong huling araw ng Pebrero. Balikan natin ng may pasasalamat ang papatapos na buwan at humingi rin tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Pagnilayan na po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 9, talata 41 hanggang 50. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung may magpainom sa inyo ng malamig na tubig, alang-alang sa aking pangalan, dahil kay Kristo kayo, talagang sinasabi ko sa inyo na hindi siya mananatiling walang gantimpala. Ngunit kung may tumisod at magpadapa sa isa sa maliliit na ito, mas makabubuti pa para sa kanya na itapon siya sa dagat na may taling malaking bato sa kanyang leeg. Kung ang kamay mo ang natutulak sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok na pingkaw sa buhay kaysa matapon sa walang hanggang apoy ng impyerno ng may dalawang kamay. At kung ang paa mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok na pilay sa buhay kaysa matapon sa impyerno ng may dalawang paa. At kung ang mata mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, itapon mo ito. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos ng may isang mata kaysa matapon sa impyerno ng may dalawang mata, kung saan walang tigil ang mga uod sa kanila at walang kamatayan ng apoy. Buburuhin nga ng apoy ang lahat. Mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, paano nyo ito mapaaalat na muli? Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at mabuhay sa kapayapaan sa isa't isa." Kamusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May nabasa akong kwento tungkol sa isang uwak na may kagat na kapirasong karne sa kalawakan. Hinabol siya't matinding sinalakay ng 20 uwak. Sa wakas, inihulog niya ang karne. Iniwan siyang nag-iisa ng mga uwak na nagsiliparan para habulin ang kapirasong karne. Wika ng uwak, "Nawala sa akin ang kapirasong karne, pero napasa akin naman ang mapayapang kalangitan." Wika ng isang mongheng Zen, "Nang matupok ang aking bahay, natanaw ko ang buwan sa gabi nang walang anumang hadlang." Ganito rin ang nais ipahiwatig ng turo ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Kailangang matuto tayong tumalikod sa mga bagay na nagbubulit sa atin sa masama. Gawing simple ang paraan ng pamumuhay para makaiwas sa paghahangad ng mga bagay na takot, pagkaligalig at walang katapusang pagkakamal ng pera o mga ari-arian kahit sa masamang paraan ang kahantungan sa halip na ligaya at payapang puso at isipan. Ngayong maghapon, pagnilayan natin, ano nga ba ang mga bagay na nagiging hadlang at naglalayo sa akin sa pagsunod kay Kristo? Amen. Salamat sa pakikiisa ninyo mga kaibigan. Ikalat natin ang mabuting balita sa pag-like o pag-share ng episode natin sa araw na ito. At huwag po kayong mag-atubiling ipadala sa amin ang inyong mga intensyon para maisama namin sa panalangin. Huwag nating kalilimutan, kasama natin ang Diyos. Kaya, kapit lang, kaibigan. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Paulines Radio.